Pagdating ni Roberto sa press conference, halos hindi siya makalabas ng kanyang kotse. Sa isang iglap, rumagsa ang dagat ng tao patungo sa kanya. Isang nakakapanghinang alon ng galit at dalamhati ang pumalibot sa kanya. Nagkakagulo ang mga tao, nagtutulakan, at ang kanilang mga sigaw ay pumuno sa hangin. Bawat tinig ay may dalang puot at sakit. Ang dating maayos at payapang lugar ay biglang naging kaguluhan, pawis, emosyon, at naglalagablab na galit sa lahat ng dako. Ramdam ni Roberto ang bigat ng bawat tingin, na para bang unti-unting pinupunit ang kanyang dangal. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit sinubukan niyang tumayo bilang isang pinuno, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang lumapit ang isang magulang mula sa karamihan at sumigaw, "Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko." Nanginginig ang kanyang tinig habang ikinukwento ang mahabang gabi ng paghihintay. Ang umagang hindi na bumalik ang kanyang anak, kundi isang bangkay na walang buhay. Bawat salita'y parang matalim na punyal na lalong nagpasiklab sa galit ng tao. May mga sumang-ayon, may mga nagmura, at ang iba'y napaiyak sa bigat ng kanilang pagkawala. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang isang mamamahayag kay Roberto. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila sandata, handang sumalakay. Sa malamig ngunit matalim na tinig, tinanong niya si Roberto tungkol kay Brando Mondragon at kung may kaugnayan ba ito sa karahasang naganap. Pumikit si Roberto sandali, hinahanap ang tamang salita. Ang kanyang isip ay naguguluhan sa pagitan ng takot, galit, at desperadong pangangailangang ipagtanggol ang kanyang pangalan at kapangyarihan. Mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan kay Brando Mondragon. Sa matatag na tinig, iginiit niyang ang ugnayan ni Brando ay sa mga Montenegro, hindi sa kanila. Ipinaliwanag niya ang mga nakaraang gawain ni Brando, mga lihim na alyansa, at di umano'y ebidensyang magpapatunay na walang basehan ang mga paratang laban sa kanya. Ngunit habang nagsasalita siya, lalo niyang naramdaman ang pagkawala ng tiwala ng tao. Hindi na nila hinahanap ang katotohanan. Hinahanap nila ang taong dapat sisihin. Hindi pinaniwalaan ang mga paliwanag ni Roberto. Para sa mga tao, iyon ay mga kasinungalingan lamang. Magagandang salita mula sa isang makapangyarihang politiko, ngunit walang sinseridad. Mula sa karamihan, may sumigaw na si Tanggol ang mas karapat-dapat na pinuno. Siya ang taong tunay na kasama ng karaniwang tao, na hindi natatakot dumungis ng kamay alang-alang sa bayan. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Tanggol, lalong tumitindi ang galit ng tao at lalong bumibigat ang atmosfera sa paligid ni Roberto. Sa sandaling iyon, habang ang mga sigaw at tanong ay naging mga banta, isang lalaki ang lumitaw mula sa karamihan. Tahimik ang kanyang mga hakbang, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata sa puot at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang kamay ay kumikislap ang matalim na sandata, sumasalamin sa liwanag ng mga kamera at araw. Nang walang babala, sumugod siya kay Roberto. Nagsisigawan ng tao, may mga umatras, ang iba'y napatigil, at sa isang iglap, ang buong press conference ay lumubog sa takot at nalalapit na trahedya. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, ibang tensyon ang naganap. Mabilis na dinala ni na Jackie at Miguelito si Erica sa ospital, kasama si Santino na balisa. Si Erica ay dumaranas ng matinding pagdurugo dahil sa kanyang pagbubuntis at bawat patak ng dugo ay parang martilyong tumatama sa puso ni Santino. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig at nanginginig na kamay ni Erica, paulit-ulit na bumubulong ng mga salita. Hindi alam kung naririnig siya nito. Si Jackie ay nagmaneho na tila kalmado, ngunit puno ng takot ang kanyang mga mata. Si Miguelito ay paulit-ulit na lumilingon, na para bang may inaasahang sumusunod sa kanila. Ang kanilang paglalakbay ay tila walang katapusan. Ang distansya'y lalong humahaba sa bawat sandali.
Puno ng pagsisisi at takot ang isip ni Santino. Inalala niya ang mga pasyang nagdala sa kanila rito. Ramdam ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang kasintahan ni Erica, kundi bilang ama ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Sa loob ng kotse, mabigat ang katahimikan. Tanging ang hirap na paghinga ni Erica at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Biglang huminto ang kotse. Kumalabog ang preno, halos mawalan sila ng hininga. Sa kanilang harapan, nakahilera ang mga kabaong tahimik na saksi sa mga buhay na nawala. Ang tanawin ay parang bangungot, simbolo ng kamatayan at panganib. Sa harap mismo nila, huminto ang kotse ni Tanggol. Bumaba siya, matigas ang mukha, mabigat ang presensya, parang anino, hudyat ng simula ng bagong kabanata ng kanilang kapalaran. Puno ng determinasyon at malalim na lungkot ang kanilang mga mata, dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang magkakahiwalay na landas ng iba't ibang tauhan sa iisang punto. Bawat isa'y may dalang sugat, takot, at lihim. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sigaw, at sa pagitan ng mga kabaong at dugo ay nakatayo ang realidad, maliwanag at hindi maitatanggi. Ang mga susunod na sandali ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Lumabas si Tanggol mula sa kotse nang walang pag-aalinlangan. Matatag ang bawat hakbang na para bang alam na niya ang kapalarang naghihintay sa kanya. Inutusan niyang bumaba ang iba. Ang kanyang tinig ay may autoridad na hindi maaaring tanggihan. Halos kasabay nito, sumabog ang putukan. Mga balay pumunit sa katahimikan sunod-sunod. Para bang isang digmaang matagal nang nakabaon ay muling sumiklab. Hindi umatras si Miguelito. Sa halip, agad siyang gumanti, itinaas ang kanyang armas at pinaputukan ang mga Montenegro. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa pasyang hindi madaling masira. Ngunit napakalakas ng pag-atake ng mga Montenegro. Ang kanilang ulan ng bala at mabilis na pagsalakay ay nagpilit kay Miguelito at sa kanyang mga tauhan na lisanin ng kotse, gumulong sa lupa upang magtago. Lalong kumapal ang usok at alikabok sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kumilos si Tanggol. Iniwan niya ang kanyang posisyon, hindi alintana ang panganib. Nagbanggaan sa kanyang dibdib ang galit at tungkulin. Ang matagal nang paniniwalang siya mismo ang dapat magtapos sa laban. Lumapit siya kay Miguelito. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng mga alaala at pagkakasala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding hangaring harapin ang taong kumakatawan sa lahat ng kanyang puot at panghihinayang. Samantala, nakatutok ang mga mata ni Ramon kay Don Gustavo. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Hindi maaaring manatiling buhay ang matandang mandirigma. Bumalik ang mga alaala ng mga sugat ng nakaraan, ng mga panahong winasak ng kapangyarihan at kalupitan ni Gustavo ang napakaraming buhay na minsan niyang pinangarap protektahan. Nagngangalit ang putukan sa paligid, ngunit mabagal at tiyak ang mga hakbang ni Ramon. Bawat isa'y parang hatol. Hindi niya inalis ang tingin kay Gustavo. Alam niyang maaaring magbago ang lahat sa isang iglap. Sa gitna ng labanan, tinamaan ng ligaw na bala si Erica. Nanginig ang kanyang katawan. Naubos ang lakas at siya'y bumagsak sa lupa. Para kay Santino, naglaho ang lahat ng tunog. Mabilis siyang tumakbo kay Erica. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang marupok na katawan nito. Dinurog ng takot at dalamhati ang kanyang dibdib. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang desperadong pinipigilan ang pagdurugo. Sa bawat hinga ni Erica, para bang unti-unting hinahatak ang kal nakita ni Jackie ang nangyari at napasigaw. Sigaw na puno ng sakit at hindi makapaniwala. Nanghina ang kanyang tuhod at sa kanyang puso ay sinisi niya ang sarili, ang mundo, at ang digmaan na walang sino mang pinatawad. Nilamon,
Nang galit at takot, inutusan niya ang kanyang mga kasama na umurong. Para sa kanya, wala nang laban na mahalaga, ang natitirang mahal sa buhay lamang ang dapat mailigtas. Sa wakas, nakita si Santino na mahigpit na yakap si Erika, umiiyak. Mahina at sugatan, nakahandusay si Erika sa kanyang dibdib. Bumagsak ang luha ni Santino sa mukha ni Erika. Bawat patak ay may dalang pangako na hinding-hindi niya iiwan ang babaeng kanyang minamahal. Ngunit patuloy ang labanan sa paligid at napansin ni Santino si Tanggol na walang tigil na hinahabol ang mga kaaway. Matatag, mabangis, puno ng galit at pasya. Hindi nag-alinlangan si Santino. Sa kabila ng takot at dalamhati, ipinagkatiwala niya si Erika sa iba at tumayo na. Naglalagablab ang mga mata. Matulis ang kanyang tingin, parang apoy. Sinundan niya si Tanggol. Pasan ang bigat ng pagkawala, galit, at paniniwalang may mga laban na hindi maaaring takasan. Gaano man kamahal ang kapalit. Sa bawat hakbang, alam niyang maaaring humantong ito sa kanyang pagkawasak. Ngunit handa siya. Sapagkat sa digmaang ito, ang pag-urong ay hindi kailanman isang pagpipilian. Naglalagablab ang kanyang dibdib sa galit at determinasyon. Bawat hingay mabigat sa sakit. Nang makita niyang hinahabol ni Tanggol ang mga kaaway, hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang sumunod. Kasama niya ang bigat ng mga alaala, sugat ng katawan, at pilat ng kaluluwa. Para kay Santino, sapat na ang mga nabasag na pangako at nawalang buhay. Wala nang pagtakbo, wala nang pag-iwas sa responsibilidad. Sa madilim at magulong landas, isang mukha ang naging malinaw sa kanyang isip. Si Tanggol. Ang taong minsan niyang itinuring na kapatid ay ngayon naging simbolo ng pagtataksil. Isang mukha na gumuho sa kanilang mundo. Samantala, walang tigil na kinorner ni Tanggol si Miguelito sa makipot na eskinita. Pawisan, duguan, at halos maubos ang lakas, patuloy pa ring tumakas si Miguelito, umaasang may himalang magliligtas sa kanya. Bawat sulyap pabalik ay nakasalubong ang malamig na titig ni Tanggol. Ang titig ng isang mandirigmang sanay sa pagpatay na kailanman ay hindi lumilingon. Sa loob ni Tanggol ay naglalaban ang natitirang konsensya at paniniwalang ang lakas ang wika ng hustisya. Ngunit gabing iyon, pinili niya ang karahasan. Nagpasya siyang tapusin ang sinimulan kahit kapalit ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang pagkatao. Sa kabilang panig, hindi tumigil si Ramon. Walang humpay niyang hinabol si Don Gustavo. Sa bawat hakbang, bumabalik ang mga alaala ng sugat ng nakaraan, ang mga pangakong ginawa ni Gustavo, ngunit nauwi sa dugo at kasinungalingan. Pagod ang kanyang mga binti, ngunit naglalagablab ang kanyang dibdib sa apoy ng paghihiganti. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakaharap ang taong ugat ng napakaraming trahedya. Sa malayo, umaling-aungaw ang putukan, sigaw ng mga tao, at mga babala ng gumuho ng lumang kaayusan. Malinaw, hindi pa tapos ang laban, at hindi basta uurong ang mga gerero. Sa mga lansangan ng lungsod, sumabog ang galit ng tao. Ang matagal nang pinatahimik na mga tinig ay sabay-sabay na umangat. Nakataas ang kamao laban sa takot. Sinubukan ng mga gerero na itanggi ang pananagutan, ngunit bawat salita'y lalo lamang nagpalalim ng sugat ng bayan. Nalunod si Roberto sa matitinding batikos ng tao. Mabigat ang digmaan sa kanyang balikat, isang labang hindi na niya kontrolado. Ang kanyang mga matay puno ng takot, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng sangkot sa tunggalian. Kasabay ng pagsabog ng galit, ay kumalat ang karahasan sa mga lansangan. Sirena, putukan, at sigawan ang pumuno sa hangin. Malinaw na ang puot ng mga inaapi ay hindi na mapipigilan. Ang pananambang sa kalsada ang naging mitsa ng mas malaking digmaan. At sa gitna ng putukan, bumagsak si Erika, duguan, halos mawala ng malay. Sa kanyang huling malinaw na sandali,
Nakita ni Erika kung paanong bawat panig ay nagkakawatak-watak. Ang mga dating nagkakaisa ay ngayoy magkakaaway. At ang pangarap ng kapayapaan ay lalong lumayo. Sa huling mga sandali ng gabing iyon, naging malinaw ang mga linya ng kapalaran. Sina Tanggol at Ramon ay parehong determinado na tapusin ang laban, kahit kapalit ang kanilang sariling kaligtasan. Si Tanggol, tuluyang nilamon ng digmaan, ay handang harapin ang sinuman. Si Ramon ay naniniwalang kayang mapagtagumpayan ang takot at wakasan ang pang-aapi. Samantala, nilamon ng galit at dalamhati si Santino. Hinayaan niyang sundan ng kanyang puso ang mga yapak ni Tanggol, kahit alam niyang maaaring tuluyan siyang masira. Ngunit sa gitna ng mga sugat, pagkatalo at nawalang buhay, nanatili ang digmaan. Hindi na ito basta laban para sa paghihiganti, kundi para sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Bawat tauhan, sina Santino, Tanggol, Miguelito, Ramon, Don Gustavo, Roberto at Erika ay nakatali sa kapalarang hinubog ng karahasan at mga pasya. Mariing ipinahayag ni Don Gustavo na siya'y mabuting tao, na lahat ng kanyang ginawa ay para sa kapakanan ng bayan. Mabigat ang kanyang mga salita, parang sandatang matagal nang inihanda laban sa mga pagdududa ni Santino. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang mamahaling relo, kumikislap, mahalaga, hindi lamang sa yaman kundi sa simbolo. Maingat niyang inilagay ito sa kamay ni Santino at iniutos na isuot. Nang magsara ang clasp, naramdaman ni Santino na nakatali siya sa impluwensya at kapangyarihan ni Gustavo. Halo-halo ang emosyon ni Santino. Naroon ang pasasalamat, ngunit naroon din ang takot, sapagkat alam niyang bawat regalo ni Gustavo ay may nakatagong inaasahan. Gayunman, nagpasalamat siya, tinatago ang kanyang hinala sa likod ng magalang na ngiti. Sa ibang bahagi ng lungsod, mabigat ang hangin sa maliit na tindahan ni Aling Tindeng. Pinanood ni Nana kong Leo Cala at Aling Tindeng ang isang video na mabilis kumakalat sa social media. Ipinakita nito ang katiwalian ng mga gerero. Bawat segundo'y lalong nagpalalim ng kanilang takot at galit. Sa mukha ni Kong Liala ay malinaw ang pagkabahala, sapagkat alam niyang ang mga katotohanang ibinunyag sa video ay kayang yumanig sa buong lungsod. Puno ng tensyon si Erika. Katabi niya si Gustavo, pinapanood ang parehong video. Lalong bumigat ang atmosfera sapagkat si Brando mismo ang nagsalita. Walang pag-aalinlangan, inakusahan ni Brando ang mga gerero ng katiwalian. Tahasan niyang tinawag silang magnanakaw ng pondo ng bayan, mga abusado sa kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Habang tumatakbo ang video, pumilis ang tibok ng puso ni Erika. Alam niyang hindi ito basta chismis, kundi apoy na kayang magsimula ng mas malaking digmaan. Sa isang pribadong pagpupulong, nagtanong si Jackie sa tinig na puno ng takot at pasya. Dapat ba nilang magsalita ng hayagan at ibunyag ang katotohanan o manahimik at hayaang lumipas ang unos? Bago pa man may makasagot, mariing sinabi ni Miguelito na dapat matagal na nilang pinutol ang ugnayan sa mga gerero. Para sa kanya, hindi kailanman sila mapagkakatiwalaan, at bawat araw na kasama sila ay nagdadala lamang ng kapahamakan. Iginiit ni Roberto na minsang naging maayos ang relasyon sa mga Mondragon, at nagsimula lamang ang problema